Siyempre nalulungkot tayo na makarinig ng mga gano'ng mga remarks that objectify women, especially in a process na dapat ina-uphold ang justice and accountability. Kaya may panawagan tayo, a very sincere one, to Representative Suntay and to all members of the House of Representatives to undergo a gender sensitivity training. Walang espasyo dito sa kapulungan ito at kahit saan para sa pag-objectify ng kababaihan. Should he apologize? Again, it's a fervent appeal to Representative Suntay to apologize to Ann Curtis and to all women na na-offend doon sa kanyang remarks, no? Lalo-lalo na sa mga miyembro nitong komite at doon sa mga present kahapon dito sa hearing natin. So yung ethics complaint, posible po ba yung i-file ng akbay? Sa ngayon ay wala pang ganung usapan kung makakarating tayo sa usapin ng ethics complaint. Pero ang tingin natin yung pinakamahalaga sa lalong madaling panahon ay sensitization. Huwag natin gamitin ang objectification of women para lang ipagtanggol si VP Sara Duterte. Do you think if he refuses to apologize, that could be ground for an ethics complaint or for him to be disciplined by the House? Well, we'll leave that to the discussion noong mga kasama natin sa partido at ganoon din sa desisyon lalo na ng mga kababaihan dito sa Kongreso. Yung mga gantong issue po hindi po dapat ipinagsasantabi lalo na po yung pong mga lawmakers. Kasi tayo ang gumagawa ng batas dito, so tayo dapat yung unang nag-uphold ng mga batas na yon. We should work for safe spaces in our society. We should work for respect for women at nakalulungkot kapag sa espasyong ito na ma-violate yun.